Magyapon kaupo ninyo Bombo Christian Hetsanova Lusada. Gaga, sa subong nga tinion makabubo exclusive diri sa Maya Bombo Radio Rojas makaupod na to no, ang Department of Education Kapisa. Sa sininga mainit-init nga isyo nga natabo dira sa Maya Hamindana National High School makaupod na to no, si Miss Glenda Maributi na Division Disaster Risk Reduction and Management Officer sa DepEd. Kapis, ma'am, good morning. Kamusta imo nga aga, ma'am Glenda? Good morning. Good morning, Bombo Chris. Sa subong nga aga, maayo man ang aton nga panahon, so maayo man ang aton nga adlaw. Sige, ma'am. Maayo man kagaga pa salamat man kami sa imo ginahatag nga tiempo diri sa may Bombo Radio Rojas, of course, sa pagpanguna man sa DepEd Kapis, si Dr. Ruel Bermejo. Diri kita, ma'am Glenda, una naton nga pamangkot. Ano gida insakto nga natabo sa may insidente dira sa may Hamindana National High School? Santo sa inyo investigasyon, no? Oo, Bombo Chris, may ara kita nga insidente nga natabo sa Haminda National High School sa Agosto 4. So ini siya, nagumpisa ang insidente mga 9:15 in the morning, samtang naga-health break ang aton nga mga kabataan. Ang ini may ara kita apat ka kabataan nga involved, isa ka grade 8, isa ka grade 9, kag isa ka grade 10. So bali may ara na nga daan nga allegedly may bullying na nga natabo. So siguro may previous na bala silang hindi pagkaintindihanay. So nag-abot sa punto nga nilagsanay sila sa eskwelahan. Amo atong gin-actionan sa aton nga mga manunudlo kag gilayon nga natapna ang kinagamo bag-o magdako ang ini nga insidente. Apang tungod kay mabadasig mag-action ang aton nga mga school personnel, natigayon ang lockdown procedure naton kag natagaan sang insaktong atensyon. Ugaling kay ang ini nga insidente naka-create nagyon na umpisahan sang panic attacks ng iba ng mga estudyante. Siguro kinulbaan sila nga may kinagamo na nga natabo sa eskwelahan. Ma'am, diri ma'am may nakuha nga kutsilyo sa estudyante. Paano nga may ara sang nakasulod nga kutsilyo dira mismo sa sulod sa nga eskwelahan, ma'am Glenda? Oo, sa incident report nga nabato naton kahapon halin sa Haminda National High School, may ara kita nga ginapatigayon nga inspection sa mga bags sa main gate. Apang initially ang hambal sa security guard naton, nagtunog ang metal detector. May metal detector sila. Ugaling kay abi nila ang bakol sang iya balapaha amo ang naging cause ng pagtunog sa metal detector. However, base sa ila na sagap ng impormasyon, gintago sang bata sa iya underwear ang magamay man lang nga kitchen knife to approximately mga 3 inches nga kitchen knife. O gintago niya sa iya nga underwear. Amo to nga daw wala. Since ang Mayo aton lang school ma'am Glenn, sula mautod, no? daw hindi wala naton gusto ko nga matabo. Sige ma'am, Pero padayon. hindi man siya ang nabatian ko, hindi man siya kuno matalong. Kitchen knife gid lang siya nga gamay. Nila sa ulihin na balaan nila nga daw gingamit niya lang ato kag since hindi kita nga mga security personnel, ang ato security team sa eskwelahan, ginadumilian ang pag-body frisk sang kabataan since ini sila mga minor kag ang authority nga ginahatag lang sa aton hands-free inspection sang mga bags sang kabataan upon entry sa gate. Oo. Pero sa siniguro sa insidente nga natabo ma'am, ati masugtan tapagid goro lisensya naton siguro sa estudyante naton ko nga ati pero sa mall bala kapkapan ka mo namon kung babayi man yati pwede man may assign nga teacher goro no entrance man lang siyempre aga kagahapon man na sila nga magwa o kung guidance nga masaligan bala nila man para hindi na masulit ang kaangay nga insidente ma'am. Oo, tama ikaw, Bombo Chris. Actually, may ara kita nga babae kag lalaki.
nga check sang aton mga bag sa entrance. And hindi naton malikawan nga may mga amugid ni considering nga ang Haminda National High School isa sa mga dako naton nga mga high school sa Capiz, Mm. sa Schools Division of Capiz. Isa ini siya sa mga dako kag daw siguro sa mga lessons nga na-learn naton sa nga insidente, mas igtingon naton ang security measures nga ginapa-implement naton sa mga schools. Mm. Kaya aside from that, may ara kita nga gina-require sa mga schools sang random bag search school plan. Ini diri nakabutang kung ano ang surprise nga mga inspection sa atong mga classrooms. Siguro mas dapat pagid naton nga patigayunon kag i-enhance pagid naton para matikawan ang amo nga mga insidente. Pero sa suno sang nabatian naton nga report, wala ato magamit ang kutsilyo. Mm. Dugin gamit ka lang ato do pang do pang pahog. Kay actually sa nabato naton nga report, hindi siya ang bully. In fact, siya ang ginapag-initan sang iya nga mga kaupod didto. Oo, okay, ma'am. Sige, ma'am. Pila gani edad sa sining mga involved kag pila sila kabilog para masanagan ang aton nga mga kabombo, ma'am? Ang sa insidente sang pagmilagsanay, may ara kita 4 ka bata. Isa ka grade 8, nagaedad sang 14 anyos, isa ka grade 9, nagaedad sang 16, kag 2 ka grade 10 nga 15 kag 16. So Mm. 4 sila. Ining aton nga bata, amo ni siya si taguon ta lang sa alias nga Ben, nga nagaedad 16 anyos. Sa grade 9 siya. Mm. Sa sina nga mga kabataan na sinugid ang utok-utok sa sining kalaway mga pamanaw sinaway. Sinugid ang nag-umpisa sa nga kinagamo kag sino ang ginbully, ma'am? Okay. Suno sa ato nabaton nga report, around 9:15 in the morning, samtang naga-health break sila or ginatawag naton nga recess, ging palapitan ini si Ben, ni Mario kag ni Juan, taguon tala sa mga alias. Yes. Tapos, ginsumbag siya. Pagkasumbag niya, nagdalagan. Mm. May nakita pa dito nga may samad diri sa ibabaw sa iya nga kilay. Mm. So nagdinalagan para nga makapalagyo. Pero gipakita niya nga may bit-bit siya nga gamay nga kutsilyo kay para siguro para proteksyonan niya para daw kumbaga daw may gamay siya nga confidence nga hindi siya paghingabuton pero suno sa iya nga statement wala gyud siya intention nga gamiton ang kutsilyo. Mm. Kay ini siya unanimously hambal sang aton nga mga manunudlo didto, respetado ini nga bata. Maayo ini nga bata, wala ni siya sang record nga kasubong sini. Do ka first time nga ini. Mm. Mm. Ang ina nga bata ano grade na gani, ma'am? Ini siya grade 9. Mm. Nasa grade 9 nagaedad sang 16 anyos. Oo, grade 9 na siya. Ang wala posible nagdala siya sang kutsilyo bangod ginabuli sa amo na ang means nga pwede maprotektahan ang iya kaugalingon nati siyempre balaan man naton nga mga kabataan sa subong kung mga apal mo gani di ba maayo man sa nga bata may puson man siya siguro sa katawo kung maimpito bala mga puson nga tawo maimpito amo na sila ang pinakadelikado gid nga tawo pero diri kita ma'am sige padayon. Initially amo ni ang mga report nga nabato naton pero ongoing ang aton nga investigation sa eskwelahan. Oo. Ang aton ang ini nga mga kabataan kaupod sa ilang mga parents ka guardians maga-conduct or may investigasyon nga matabo kaupod sa aton nga student body kag sa aton Child Protection Committee. Oo. So hindi pag kita ka-finalize ang report naton, it's because nga siguro dapat taga-tagaan sang nagakaigo nga atensyon bago kita makasubmit sang final report. Dili ma'am atago naton mama sa initial nga information nga nabato na
ati ginapayag nga may natabo gid kuno nga bunanay. Amo nang terma bunanay sa sulod sa Hamindan National High School nga posible nag-epekto man nagtugas ang magisterya dira sa may mga estudyante dira sa may Hamindan National High School at ago nato na mayara gid man sa nga natabo gid nga pagbunanay o kunawal pamahog lang ini ma'am at ago naton. Wala. Bombo Chris, wala sang may natabo nga bunanay. Wala sang may nabuno o kon wala sang may nasamaran except sang may sama diri nga gamay sa ibabaw sang kilay. Hindi natugas Pero sa ato kutsilyo. siya, iliwat ko, Mm-mm. wala intensyon kag wala magamit atong ginahambal naton nga kutsilyo. Yes. Diri kita ma'am. Ugaling Oo, sige. siguro sa panic siguro sang bala mo naman Oo. unverified kag sa tunga bala sang insidente syempre kaysa ang dawo-dawo nga istorya base amo to siya ang naka-create sang sala nga impormasyon. Mm-mm. Pero sa liwat gina-emphasize ko nga wala sang bunanay nga natabo sa Haminda National High School sang nagliligad nga inadlaw. Oo. Ma'am, ining insidente exactly di ini nga lugar sa sulod sang eskwelahan natabo. Diri siya malapit sa classroom sa aton nga MAPE teacher nga si Ma'am Rona Villesa. Sagwa. Sagwa. Oo. Kay Oo. nasa recess sila. Mm-mm. Sa half break nila. Diri kita ma'am, ano ang ginihimo nga tikang sa nga eskwelahan agod mapaganagan ang sitwasyon kag masigurado ang safety sa mga estudyante? Nakita nato na sa video gani mismo si former Mayor MacArthur Valdemar siya gidya ang nagapatawagid sa mga estudyante nga magwa i-suspend ini ang klase. Ma'am, kamo sa DepEd kag sa eskwelahan, anong ginihimo nila nga tikang particular sa may DepEd kapis kag sa principal mismo? Umpisahan naton Bubo Chris ang aton nga action taken sa aton nga mga school personnel. Muumpisa kita sa time of incident which is 9:15 in the morning. Immediately sa nakita sa aton nga teacher, nag-conduct sang lockdown procedure ang aton eskwelahan. Buot sing hanon, if you are aware sang aton nga panikasog sa division, naging require naton ang tanan nga eskwelahan nga mag-conduct sang lockdown drill. Ini siya nga klase sang drill, simulation drill, amo ini ang nagatudlo sa aton nga mga estudyante kag kaupod ang aton mga school personnel kag ang aton nga stakeholders kung ano ang paghimuon sa aton eskwelahan kung may perpetrator or let's say for example may kinagamo or may stabbing or kung may shooter nga nakasulod sa aton school premises. Immediately sa amuto nga tinion, ging pasulod ang tanan ng estudyante sa kag manunudlo sa sulod sa ilang classroom kag nagpanarado sang classroom. Ang aton nga lockdown procedure, nagalock sa aton doors from the inside, close ang tanan nga bintana, kag kung may kurtina kita, ginatabunan naton ina. All students at the time remained silent kag ginpakalma naton ang sitwasyon bago magbalik sa normal nga posisyon ang aton nga mga eskwelahan. After sang lockdown drill, after the lockdown procedure, immediately nagtawag sa aton nga mga stakeholders, ang aton response team, ang aton PNP, ang munisipyo sa Hamindan, ang BFP, ang barangay, and even ang traffic enforcers sang Hamindan nagresponde sa panawagan kag sa pagpangayo bulig sa aton Hamindan National High School. Kung makita naton sa sequence ng time, 9:15 nag-umpisa ang hindi pagintindihanay sa aton kabataan. Immediately by 9:18 in the morning, nag-lockdown right away ang aton eskwelahan. Amo ini kadasig sang mga hinitabo. The moment nga nakita nila nga may potensyal nga insidente, nag-alarm ang aton eskwelahan. Nagtawag sang nagakaangay naton nga responders kag napunggan ang insidente.
wala na maglala ang sitwasyon, it's because madasig ang aksyon sa aton eskwelahan. And kinami lang man kay syempre malapit ang aton responders, immediately nagkadto dito si former Mayor Mac Valdemar. Kag ginapasalamatan na gid naton. Kaupod niya ang aton nga DRR officer si Sir Rustom Llanera kag ang tanan nga ahensya nga nagresponde sa aton eskwelahan. Unfortunately, nakabatsyag siguro sang kakulba ang kabataan amo to nga nagpanic ang iba naton nga mga kabataan dito. Mm. Ma'am, I would like to clarify lang tani sa sinikay you said a while ago, ining si Mario kag si Juan nagsumbag ini sa kay Ben. Ha? Suliton ko mama, ining si Mario kag si Juan nagsumbag ini sila kay Ben. Pila edad kag ano gid ang grade kay apat na sila nagsumbaganay nga daan ma'am? Oo, Mario and si Juan. Juan kag si Mario grade 10. Si Juan is 15, si Mario 16. Mm. Sige, kay apat yung sila nagsanay daan ma'am, di ba? Oo, may isa pa ta kabata nga involved, si Janjan 14 anyos. Baw, kapangalan ko pa ba? Dyan. Oo. So, sige, sige, diri kita mama, ang ano ang medical naman kag psychosocial support ang ginatag sa mga apektado sini nga mga estudyante. As soon as possible, tanan nga kabatsyag sang kalain nga pamatyagan, may mga panic attacks, may hyperventilation, nga nabatsyagan ang aton nga mga kabataan. So immediately gindala ini sa aton clinic, gintagaan sang first aid ang mga kinahanglan, kag may mga psychosocial interventions kita. Ginpakalma ang mga kabataan before sila release sa ila ginikanan. Ang iban sini sa aton ginrefer naton sa RHU para magabulig kag matagaan sang mas nagakaangay nga medical interventions. Ma'am, diri kita ma'am ati after sini sigurado makita nay man a Japon inang mga kabataan nga na sa sulod sang eskwelahan kaga ang pilas nga na for sure wala pa na nagpali sa ila kaga isa. Ano ang ginahimo nga tikang sini sa nga eskwelahan kagamo sa DepEd Capiz agud malikawanan ni ang nagakanabo nga bullying which is very rampant sa subong nga panahon ma'am, hindi lang particular sa may Hamindano. Oo. Umpisa kita danay Bumbo Chris sa mga involved na kabataan. Yes. As you can siguro see sa mga video clips nga nagwa sa aton nga social media, ging-declare automatic on that day, nag-declare suspension of classes ang aton nga mayor, si Mayor Donna Valdemar. And para nga masigurado nga mapakalma danay, wala gintagaan na danay sa modular activities ang aton nga mga kabataan. Kaupod na dira ang mga bata nga involved. Ginpatawag ang ila ginikanan kag ging set for further investigation or questioning and guidance counseling ining mga bata. Mga bata pa man ini sila kag pwede pa man naton ini matagaan sang other interventions nga makabulig. And then gin-providean sila nga hindi dan kag gin-set ang ilang alternative delivery mode pabulubog na danay para hindi sila danay magkilit anay. Gintagaan man sila sang psychosocial first aid kag ang iban dito sa ila may first aid nga ginhatag. Sa nahambal ko na Bombo Chris, may series of interventions kita nga paghimuon. Ang nabalaan ko lang as of this time, tomorrow may ara pagid nga closed door conference with the parents and the guardians kag ang kabataan. Very good. Ginaman kaya actually ang pagdisiplina ikaw daw hala na ang eskwelahan niya mo sa balay gida mismo nagapati kita nga sa balay mismo ya at dira nagahalin ang maayo gid nga pag binatasan sa mga kabataan kung may kakulangan mga ginikanan at hindi na pagibasol tanan sa mga maestra makmusulod sa eskwelahan ma'am pila ka bilog subong 30-50 sa sulod ka room isa ka klase section.
Depende kay ini siya nga eskwelahan dako ini Bombo Oo. Chris. Mm. Sa Banwa ini. Mm. Madamo ini ang enrollment sa Hamindan. Sa nahambal ko na isa Oo. ini sa mga dako naton nga eskwelahan. So madamo-damo ina sila dira. Um, at that time, right away sa nabalaan atong hinitabo, ging patawag gilayon ang ilagin kanan para mabalaan ang mga kag mag-guide maayo ang ilang kabataan. Ma-aware sila kung ano gakatabo kag para mahatag naton ang kakaigo nga atensyon para sa ila. Mm. Sige ma'am, diri kita ma'am. May salabton bala nga tubangon ini mga estudyante nga involved kag paano masigurado sa nga eskwelahan ang due process? Ang due process naton nga mahambal sa DepEd nga side, hindi isang punitive or hindi isang mabugat nga klase sang penalties. Lantawon naton sang maayo, hindi lang lantawon naton ang sala sang bata, kundi lantawon man naton kung ano ang mas nagakabagay kag mas makapaayo sa ila. Basi kinahanglan lang naton sang gamay nga atensyon ng kabataan, Bombo Chris. Kag kung as much as possible, rights ng kabataan nga pag-eskwela hindi ta ina pag-idalok sa ila. So kung pwede nga mapadayon gyapon ng ilang nga pag-eskwela, be it kung hindi danay kita mag face to face, kag respetuhon naton kung anong desisyon sa aton nga mga school personnel kay sila na dito ang directly naga-assess sa kada bata, hindi lang ini ang isa, Mm. pero ini sila tanan, ini sila nga apat ka kabataan. I-assess tagaan naton sa kahigayunan ang aton nga school personnel nga mag-assess appropriately sang kung ano ang dapat nga ihatag naton kung kinahanglan nila sang further counseling, paghihimuon nina naton. Kung kinahanglan naton nga pagabantayan sila sang maayo, close monitoring sa aton nga teachers, not only sa school pero close coordination with the parents para masigurado nga safe kag hindi ma-disrupt ang education sang sini nga mga kabataan. Mm. Sige ma. Ma'am, diri kitabla sa inyo ginpagwa nga press release, may ginbutang kamote ang may mensahe kamo sa publiko kaangot sa pagpalapta sa mga unverified information ka mga video sa social media. Oo, may sari-sari nga mga videos nga nagwa. Kung if you would allow me, Bombo Chris, Yes. isa sa mga naging problema sa aton principal dito si Sir Farillon, sang time nga ongoing ang incident, Mm. may gapamilit nga mga ginikanan nga magsulod sa school. Mm. Kay parts sang aton nga lockdown, lockout protocol, para ma-contain naton, makontrol naton ang sitwasyon, automatically igalak ina ang aton gate. Kag ang pasudlon gilang naton dira ang responders naton para makontrol. Kay kung mas madamo ang mga tawo, mas magagamo. Now, may nabatian kami nga mga istorya nga may mga post sa social media Mm. nga nagahambal nga kung sino man ang may kabataan sa ini nga buluthuan, kadtuin nyo ang inyong kabataan. So it caused panic. Nagpanic ang atong ginikanan nga nagapamilit nga magsulod sa gate, which at the time hindi gid pwede naton as part of the lockdown protocol, hindi naton pagtagaan sa mas dako nga problema ang aton sitwasyon. Isa ina. Ikaduha, may nagwa nga may binun-anay, which in fact wala sang binun-anay nga natabo. Amo ato isa ato sa mga naghatag sang kakulba sa aton mga ginikanan kag sa komunidad. May mga ara pagani kami nga nabatian nga i-expel na kuno ang kabataan. Hindi na siya matuod, Bombo Chris. Mm. May mga impormasyon kita nga makabulig. Pareho sinisang kung anong dapat himuon sa mga sitwasyon nga may mga incidents. Pero ang aton lang tani ginapangayo sa aton public, i-verify ta na impormasyon kay base mas makakreate sa mas dako nga problema. Mm.
Kaga ti magluwas diri ma'am sa media, may mga vloggers man kita ma'am. May nagamuno Oo. man nga ti ang mga vloggers. Damo da vloggers sa Mindanao nagkanto. Napatagal kami na sa Momo sa salon damo gid ang mga vloggers nga muna ti gina-live nila lamang muna ma'am. Oo, Kinalive. Oo, nagamuno man miski ang gani, oo. hindi siya sang Oo. creator, mga vlogger kag hindi Mm. official nga Mm. vlogger. Once kami kinatabo, tanan kita may cellphone. Tanan kita gusto mo magpabalo nga amo ning kakatabo which makabulig man tani sa aton. O Sige. galing ang aton lang tani nga gusto tani inang careful kita nga tama ang impormasyon nga ginahatag naton. Kay Sige. base mas makapalain pa sa sitwasyon kung hindi tama ang aton impormasyon nga ginahatag sa aton nga mga viewers. Sige ma'am. Ma'am Glenda, lastly, ma-request ako sa imo in English or in ang Tagalog para sa ating mga tagapakinig nationwide, worldwide. Ano po ang maipapangako ninyo sa mga magulang upang maibalik ang kanilang tiwala na ligtas ang kanilang mga anak sa loob mismo ng paaralan dyan sa Maya Hamindan National High School? Okay. Sa lahat po ng mga magulang at ang ating kasama sa komunidad sa pagtaguyod ng ating mga paaralan, pinapangako po namin na ang seguridad at ang kaligtasan ng inyong mga anak ay lubos po naming binibigyan ng halaga. Meron po tayong mga gawain katulad po ng mga lockdown drills, security measures, ang pagtaguyod ng mga safety and security teams sa ating mga paaralan ay patuloy po naming itataguyod at pangangalagaan upang ang kaligtasan po ng ating mga mag-aaral ay maitaguyod natin. Thank you very much, Ma'am Glenda, sa imong tiempo ginatag diri sa may Bombo Radyo Rojas sa kaga more power sa inyo sa may DepEd Capiz. So, suporta gid kami diri sa may Bombo Radyo Rojas sa inyo tanan nga mga programa kaya nagasuporta man kamo diri sa amon. Thank you very much and good morning. Thank you, Bombo Chris, sa paghatag sang kahigayunan sa DepEd Capiz nga mapabutsyag man namon ang amon side sang amon nga sa sini nga kinatabo. Gusto lang namon nga maihatag namon ang tama, insakto, kag kaangay nga impormasyon sa tanan para nga magbinuligay kita nga maproteksyonan not only sa Hamindan National High School pero sa bilog nga 471 schools. In behalf sang amon nga Schools Division Superintendent, madamo nga salamat Bombo Chris, Bombo Radyo Rojas, kag kabay pa nga magbinuligay kita sa gihapon para sa aton nga mga eskwelahan kag sa bugos nga kapis. Madamo gyud nga salamat. Good morning. Nabatian ng mga kabombo. Thank you very much gid kay Mama Glenda Marie Butin. Bagay ginasa sa iyang posisyon sa disaster risk reduction. Kalmado. Very calm gid si Mama Glenda. Thank you very much gid sa aton mga kabombo. Magapanubalik kita matapos importanteng panumdum. Standby. May duha ka mga pulong nga malipot pero dako ang kahulugan. Po kag opo.